May kumakaluskos sa labas. Iyon ang gumising kay Leo. Hindi ito ang karaniwang tunog ng mga kuliglig o ng asong kalye na naghahalongkat ng basura. Iba ito. Isang kaluskos na paulit-ulit. May ritmo at nakakakilabot. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang papag. Pinipigilan ang anumang ingay na maaaring malikha nito. Sumilip siya sa maliit na siwang ng kanilang kurtinang gawa sa katsa. Madilim ang gabi sa kanilang barangay. Tanging ang maputlang sinag lamang ng buwan ang nagbibigay liwanag. Sa una, wala siyang makita kundi ang anino ng mga puno ng saging at ang pader ng kapitbahay nilang sina Kuya Pedring. At nandoon ulit ang tunog. Kaluskos. Itinuon ni Leo ang kanyang paningin sa pinanggagalingan ng tunog. Sa may bakuran mismo ng mga ito. At doon, sa ilalim ng puno ng aratiles, may isang anino. Isang anino ng taong nakaupo sa lupa, parang aso. Kinakamot nito ang tuyong lupa gamit ang mga daliri. Paulit-ulit, kinakamot, tapos humihinto. Kinakamot ulit. Nanlamig ang buong katawan ni Leo nang mamukhaan niya kung sino ito. Si Kuya Pedring. Ang matipunong lalaki na minsan ay bumuhat sa kanyang ama palabas ng natumbang tricycle. Ang masayahing kapitbahay na laging mayroong birong handa para sa lahat. Ngayon, nakaupo sa lupa. Kinakamot ito na parang isang hayop na naghahanap ng pagkain. At ang sumunod na nangyari ang nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Leo. Itinigil ni Kuya Pedring ang pagkamot. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa kanyang bibig. At isinubo ang isang dakok ng lupa. Narinig ni Leo ang mahinang tunog ng pagnguya. Mamasa-masa at sadyang hindi para sa tao. Napakapit siya ng mahigpit sa gilid ng bintana. Pinipigilan ang sariling mapasigaw. Biglang bumukas ang pinto ng bahay nila Kuya Pedring. Lumabas si Ate Nita, ang asawa nito. Hindi siya mukhang gulat o takot. Sa halip, lumapit siya ng may kahinahunan. Ang kanyang mga hakbang ay halos walang tunog sa tuyong lupa. "Halika na, Pilo." Sabi niya sa boses na malumanay, ngunit walang bahid ng anumang pag-aalala. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ng asawa. "Tapos na." Isang salita, "Tapos na." Ano ang tapos na? Napaurong si Leo mula sa bintana. Ang kanyang dibdib ay malakas na kumakabog. Pumasok siya sa sarili niyang kwarto at naupo sa gilid ng kama. Nanginginig ang mga kamay. Anong klaseng kabaliwan ang nasaksihan niya? Binuksan niya ang isang maliit na baul sa tabi ng kanyang higaan. Kinuha niya mula roon ang isang lumang litrato. Dalawang lalaki ang nasa litrato, magkaakbay at tumatawa ng malakas. Ang isa ay ang kanyang ama, mas bata pa ng 10 taon. Ang isa naman, si Kuya Pedring, malusog, masaya. Ang mga matay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Kuha ito noong pista ng bayan. Bago pa mangyari ang aksidente, bago pa mailigtas ni Kuya Pedring ang buhay ng kanyang ama mula sa rumaragsang bus. Naalala ni Leo ang sinabi ng kanyang tatay habang nakahiga ito sa ospital. Ang binti nito ay nababalutan ng semento. "Utang natin ang buhay ko kay Pedring, anak. Tandaan mo yan. Isang utang na hindi kailanman mababayaran ng pera." Ibinaba niya ang litrato. Pinilit niyang alisin sa isip ang kanyang nakita. Baka may sakit lang si Kuya Pedring. Isang sakit na nakakaapekto sa pag-iisip. At si Ate Nita,
Marahil ay pagod lang sa pag-aalaga. Iyon lang siguro yun. Ayaw niyang makialam. Away mag-asawa. Problema ng pamilya nila. Pero hindi niya maalis sa kanyang isipan ang imahe. Ang mga daliring kumakamot sa lupa. Ang bibig ng umunguya ng lupa. At ang boses ni Ate Nita, kalmado, kontrolado. Tapos na. Hindi na niya natiis. Kailangan niyang sumilip ulit. Dahan-dahan, halos gumagapang, bumalik siya sa bintana. Papaakyat na sila Pedring at Nita sa kanilang bahay. Akay-akay ni Nita ang kanyang asawa na parang isang bata. Si Kuya Pedring ay sunod-sunuran lamang. Ang tingin ay blangko. Nakatitig sa sahig na kawayan ng kanilang hagdanan. Walang bampung, walang emosyon. Walang buhay. Nang malapit na sila sa pinto, sa isang saglit na hindi inaasahan, itinaas ni Kuya Pedring ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, ay naghahanap at natagpuan ang mga mata ni Leo sa kabilang bintana. Sa isang iglap na wala ang pagiging blangko, nakita ni Leo ang isang bagay doon. Isang kislap ng dating Kuya Pedring. Isang kislap ng pagkasuklam, ng pagmamakaawa, ng purong takot. At mula sa mga labi ni Kuya Pedring, isang salita ang kumawala. Halos hindi marinig, isang bulong na sinasabayan ng hangin. Tulong. Bago pa man makakurap si Leo, isang malakas na kalabog ang yumanig sa katahimikan ng gabi. Ang bintana sa bahay nila Kuya Pedring biglang nagsara. Isinara ng buong lakas at ang natira na lamang ay ang kadiliman. 2 araw ang lumipas, pero ang imahe ni Kuya Pedring na kumakain ng lupa, parang sirang plaka itong paulit-ulit sa isip ni Leo. Ang salitang tulong ay bumubulong sa kanyang tainga sa bawat pag-aspas ng hangin. Hindi na siya mapakali. Ang utang na loob ay parang isang mabigat na tanikalang nakapulupot sa kanyang dibdib, humihigpit sa bawat araw na wala siyang ginagawa. Kailangan niya ng sagot. At sa isang maliit na barangay, may isang lugar lang kung saan lahat ng kwento ay nagsasama-sama, naghihiwalay at nabubuo muli. Ang tindahan ni Aling Sion. Nagpanggap siyang bibili ng suka. Mainit ang sikat ng araw, ngunit para kay Leo, nanunuot pa rin ang lamig ng gabing iyon. Naabutan niya ang 2 ale na nagbubulungan sa saran ng mga nakasabit na sitsirya. Nako Mars, totoo ang sinasabi ko. Bulong ng isa, isang babaeng may malaking pamaypay. Nakita daw ni Mang Isko si Nita. Hating gabi na raw yun, malapit sa puno ng balete sa likod ng lupa nila. May daladalang kung ano na nakabalot sa itim na tela. Hala siya, sagot ng kausap niya. At si Pedring, nako Mars, nakita daw ni Lina na nakasuot ng duster ng asawa habang nagwawalis sa bakuran. Tulala daw, para bang wala sa sarili. Biglang umubo ng malakas si Aling Sion mula sa likod ng kanyang mga paninda. Isang malinaw na senyales para tumigil ang dalawa. Napatingin sila kay Leo at ang kanilang mga bibig ay biglang nagsara na parang mga kabibing na tapakan. Isang hindi komportableng katahimikan ang namayani. Suka lang Leo? Tanong ni Aling Sion. Ang kanyang ngiti ay pilit. Oop, sagot ni Leo. Iniabot ang bayad. Nangakma na siyang aalis. Isang malamig na hangin ang umihip papasok sa maliit na tindahan. Kasabay ng hangin, may pumasok na isang amoy. Amoy ng bulaklak. Matamis pero kakaiba, pamilyar. Napakunot ang noo ni Leo. Kalachuchi, sabi niya ng mahina sa sarili. Ang 2 ali ay biglang nag-antanda ng krus.
Sus Mariosep, bulong nila. Walang kalachuchi dito sa malapit. Mabilis na sabi ni Aling Sion, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkatakot. Pero malinaw ang amoy. Malinaw na amoy ng bulaklak para sa mga patay. At nawala rin ito kasabay ng paghinto ng hangin. Umalis na ang dalawang babae. Nagmamadali at hindi na lumingon pa. Naiwan si Leo at si Aling Sion sa katahimikan. Bumuntong hininga si Aling Sion. Ang kanyang mga mata ay malungkot. Alam mo Leo, sabi niya, mas mahina na ang boses. Yang si Pedring, siya dati ang pinakamasayahin dito. Laging may dalang gitara, laging kumakanta. Ngayon, hindi na namin marinig bumati. Ang ginintuang sandaling iyon ng alaala ay nagbigay ng bigat sa puso ni Leo. Nakikita niya sa kanyang isip ang isang masayang Kuya Pedring, hindi ang aninong kumakain ng lupa. Biglang lumingalinga si Aling Sion. Tinitiyak na wala ng ibang tao. Mabilis siyang kumuha ng kapirasong resibo ng benta at isang maliit na ballpen. May isinulat siya. Lumapit siya kay Leo at ipinatong ang pera sa kanyang kamay, kasama ang nakatuping papel. Hinawakan niya ang kamay ni Leo ng mahigpit. Puntahan mo siya, bulong ni Aling Sion. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa para sa utang na loob. Pero huwag na huwag mong sasabihin na sa akin galing ang pangalan na yan. Tumangulang si Leo. Hindi na nagsalita. Mabilis siyang umalis sa tindahan. Ramdam niya ang titig ni Aling Sion sa kanyang likuran. Nang makalayo na siya, sa ilalim ng lilim ng isang puno ng mangga, binuksan niya ang gusot na papel. Isang pangalan at isang direksyon. Lola Caridad. Nasa dulo ng barangay ang bahay ni Lola Caridad. Malayo sa ibang mga kabahayan. Halos kinakain na ng mga naglalakihang puno at ligo na baging. Ang daan patungo rito ay hindi sementado. Isa lamang itong pilapil na laging mamasa-masa. Habang naglalakad si Leo, pakiramdam niya ay iniiwan niya ang pamilyar na mundo at pumapasok sa isang lugar kung saan ang mga bulong-bulungan sa tindahan ay nagkakaroon ng anyo. Ang bahay mismo ay maliit at gawa sa kawayan at lumang kahoy. Ang bubong na pawid ay may mga butas na at ang mga bintana ay nakasara ng mahigpit. Amoy pinakuluang mga dahon at lupa ang paligid. Kumatok si Leo sa pinto, walang sumasagot. Kumatok siya ulit, mas malakas ngayon. Tao po, si Leo po ito. Isang kaluskos ang narinig niya sa loob at dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang siwang lang, sapat para makita ang isang mata na mapanuri at puno ng pagod. Ano ang kailangan mo, iho? Tanong ng isang boses na malagong, parang tuyong dahon. Lola Caridad, pinapunta po ako. May itatanong lang po sana tungkol kay Kuya Pedring. Biglang nanlamig ang mga mata ng matanda. Wala akong alam dyan, sabi nito. At akmang isasara na ang pinto. Teka lang po. Pigil ni Leo. Iniharang ang kanyang kamay. Kumakain po siya ng lupa. At may naamoy akong kalachuchi sa paligid nila. Natigilan ang matanda. Ang kamay na nagtutulak sa pinto ay nanghina. Dahan-dahan itong bumukas. Pumasok ka at isara mo ang pinto. Madilim sa loob. Ang tanging liwanag ay mula sa mga siwang ng dingding na kawayan at sa isang kandilang nakasindi sa isang maliit na altar. Puno ang mga estante ng mga bote at garapon na may lamang mga pinatuyong halaman, ugat
at mga likidong hindi mawari ni Leo kung ano. Naupo ang matanda sa isang silyang tumba-tumba. Bawat galaw niya ay may kasamang tunog ng mga butong nagkikiskisan. "Umpisahan mo sa simula," utos niya. Ikinuwento ni Leo ang lahat. Ang kaluskos sa gabi, ang pagkain ng lupa, ang blangkong tingin, ang bulong na tulong, ang pagsara ng bintana at ang amoy ng kalachuchi sa tindahan. Habang nagsasalita si Leo, nanatiling tahimik si Lola Caridad, nakapikit, na para bang pinakikinggan niya hindi ang mga salita, kundi ang takot sa likod ng mga ito. Nang matapos si Leo, isang mahabang katahimikan ang namayani. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugoy ng silya. Isang sumpa, bulong ng matanda. Sa pagsambit niya ng salitang iyon, narinig ni Leo ang mahinang kalansing ng mga garapon sa estante na para bang nayanig sa salitang iyon. "Sumpa po, isang uri ng kulam, matanda pa sa ating lahat," sabi ni Lola Caridad. Iminulat ang kanyang mga mata na ngayon ay tila nakakakita ng mga bagay na wala roon. Tinatawag itong ang sumumpaan ng pag-ibig, isang sumpa ng pag-angkin. Hindi nito mansapin, hindi nito pinapatay ang katawan. Kinukuha nito ang kaluluwa. Naramdaman ni Leo na nanuyo ang kanyang lalamunan. Nagpatuloy ang matanda. Gumagawa ang mangkukulam ng isang manika, isang representasyon ng kanyang biktima. Gawa sa buhok, kuko o anumang pag-aari ng song isusumpa. Sa manikang yon, ibinubuhos yung pamabu. Ang lahat ng utos, lahat ng galit, lahat ng pag-angkin. Muli, kumalansing ang mga garapon. Sumpa. Ang kaluluwa ni Pedring unti-unti nang inililipat sa manikang yon. Kaya siya nagkakaganyan. Kaya siya sumusunod. Kaya siya nawawala sa sarili. Dahil ang kumukontrol sa kanya ay wala na sa loob ng kanyang katawan. "Teka, paano po? Paano po yung tunog na naririnig ko?" 3:17 ng madaling araw, sagot ng matanda na hindi man lang nag-isip. Oras ng mga kaluluwang ligaw, oras kung kailan pinapakain ang sumpa, pinapakain ng alaala, ng lakas, hanggang sa wala nang matira sa tunay na Pedring. Isang imahe ang pumasok sa isip ni Leo. Sinita na inaakay si Pedring pauwi. Tapos na ang pagpapakain. Biglang hinawakan ni Lola Caridad ang kanyang braso. Ipinakita niya kay Leo ang isang mahabang pilat na maputi na sa katagalan. "Ang sumpang iyan," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang lumang galit. "May utang din sa akin." Hindi na nagtanong si Leo. Ang takot at pag-asa ay naghahalo sa kanyang dibdib. May paraan, may pag-asa. "Ano po ang kailangan nating gawin?" Tinitigan siya ni Lola Caridad ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay matalim, tumatagos hanggang sa kaluluwa. Mayroon tayong 40 araw mula sa unang ritual. Sa ika-40 araw, ang kaluluwa ay tuluyan ng malilipat sa manika. Ang katawan ni Pedring ay magiging isang basyo na lamang, isang puppet na walang sariling isip. Huminto siya at ang bigat ng kanyang mga susunod na salita ay dumagan sa buong silid. "Nasa ika-13 araw na tayo, Leo. May 27 na lang tayo para iligtas ang kaluluwa niya." Sa likuran ng matanda, isang lumang orasan sa dingding ang nagsimulang tumunog. Ang pendulum nito ay umuugoy pabalik-balik, mahina, ngunit malinaw. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Amanilat. "Ang kaalaman ay nasa nakaraan, Leo," sabi ni Lola Caridad.
Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa isang bungkos ng tuyong dahon ng bayabas. Ang ina ni Nita, siya ang nagturo sa anak niya ng lahat ng nalalaman nito. Kung mayroon man tayong pag-asa, ito ay nasa salita niya. Iyon ang plano. Kailangan nilang mahanap ang tala-arawan, ang aklat ng ina ni Nita. Doon nakasulat ang mga patakaran ng sumpa, ang mga sangkap, ang mga salita, at higit sa lahat, ang kahinaan nito. 3 araw silang naghintay. 3 araw na para kay Leo ay katumbas ng 3 taon. Bawat gabi, eksaktong 3:17, nagigising siya sa isang tunog na parang may kumakaladkad ng tuyong sako sa lupa. Hindi na niya kailangang sumilip. Alam na niya kung ano iyon. At sa wakas, dumating ang araw ng palengke. Ang linggo, ang nag-iisang pagkakataon. Pinanood ni Leo mula sa kanyang bintana si Ate Nita na lumabas ng bahay, may dalang bayong. Ang kanyang lakad ay normal, ang kanyang ayos ay simple. Kung hindi mo alam, aakalain mong isa lang siyang ordinaryong asawa na mamimili ng pagkain para sa kanyang pamilya. Ngunit sa mga mata ni Leo, isa na siyang anino na may dalang kadiliman. Naghintay siya ng 10 minuto para makatiyak na nakalayo na ito bago siya kumilos. Puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ay isang suntok ng takot at determinasyon. Para kay Kuya Pedring, para sa utang na loob, dumaan siya sa likod bahay. Ang bintana sa kusina, tulad ng inaasahan, ay bahagyang nakaawang lamang. Gamit ang isang piraso ng alambre, maingat niyang itinaas ang kawit. Isang mahinang kinakalawang na tunog ang nilikha ng bisagra at napahinto si Leo. Pinakiramdaman ang paligid. Katahimikan. Pumasok siya sa loob. Ang unang bumungad sa kanya ay ang lamig. Hindi ito ang karaniwang lamig na dala ng lilim. Ito ay isang lamig na nanunuot sa buto, na para bang ang bahay mismo ay may lagnat na pabaliktad. At ang amoy ng lumang damit, alikabok, at isang bagay na bahagyang matamis pero malansa. Ang bahay ay nasa isang estado ng pagkasira. May mga pinggang hindi pa nahuhugasan sa lababo. Ang mga upuan ay wala sa ayos. Isang pakiramdam ng kalungkutan at pagpapabaya, babalingam ang bumabalot sa bawat sulok. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa silid tulugan. Bawat tapak niya sa sahig na kawayan ay isang panganib. Sa ibabaw ng isang maliit na tokador, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Isang litrato ng kasal. Si Kuya Pedring at Ate Nita, nakasuot ng barong at puting bestida. Nakangiti sila, ang kanilang mga mata ay puno ng mga pangarap. Isang masayang mag-asawa sa simula ng kanilang buhay. Isang masakit na paalala ng kung ano ang sinisira ng sumpang ito. Mabilis niyang iwinaksi ang damdamin. Kailangan niyang magmadali. Sinimulan niya ang paghahanap. Sa ilalim ng kama, wala. Sa loob ng aparador, mga lumang damit lang. Sa likod ng mga kortina, alikabok at gagamba. Saan itatago ng isang tao ang pinakamadilim niyang sikreto. Napansin niya ang isang bahagi ng sahig na kawayan sa ilalim ng kama. Ang isang piraso ay tila mas bago ang kulay kaysa sa iba. At nang kanyang tapikin, ang tunog ay iba, hungkag. Ginamit niya ang dulo ng kanyang daliri para maingat na iangat ito. At naroon nga, nakatago sa isang maliit na espasyo, nakabalot sa sutlang itim. Ay isang maliit na aklat na gawa sa katad, luma na ito. Ang mga gilid ay gasgas na. Kinuha ito ni Leo.
Malamig ito sa kanyang palad at amoy lupa at kalachuchi. Hawak na niya. Tagumpay. Habang dahan-dahan niyang isinusuot ang aklat sa loob ng kanyang damit, isang mabilis na anino ang dumaan sa bintana ng silid. Napatalon si Leo sa gulat. Sumilip siya sa labas. Wala namang tao. Walang puno na malapit na maaaring lumikha ng ganoong anino. Isa lang itong mabilis, tas madilim na hugis na lumitaw at nawala sa isang iglap. Ang sumpa. Alam nitong nandito siya. Naramdaman niya ang pagmamadali. Kailangan na niyang umalis. Mabilis ngunit maingat siyang naglakad pabalik sa kusina. Ang bawat anino sa bahay ay tila gumagalaw. Ang bawat alitap-tap ng alikabok sa hangin ay tila nagmamasid. Nasa may bintana na siya, akmang aalis na. Nang isang tunog ang halos magpatigil sa kanyang paghinga at sa pagtibok ng kanyang puso. Isang tunog mula sa pintuan sa harap. Click. Ang tunog ng isang susi na ipinapasok sa seradura. Umuwi na si Nita. Maaga. Hindi siya makahinga. Walang oras. Walang daan. Sa isang iglap, ang tanging naisip ni Leo ay ang ilalim ng kama. Mabilis at walang tunog, isiniksik niya ang kanyang sarili sa makipot at maalikabok na espasyo, kasabay ng pagpihit ng seradura at pagbukas ng pinto. Pumasok si Nita. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakikita ni Leo ang kanyang mga paa na nakasuot ng luma at pudpud na tsinelas. Dahan-dahan itong naglakad papasok sa silid. Ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto ang mga paa sa tabi mismo ng kama. Pinigil ni Leo ang kanyang paghinga. Ang tibok ng kanyang puso ay umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Mas malakas pa sa anumang ingay sa mundo. Pilo, gising ka ba, mahal? Tanong ni Nita sa isang boses na malambing. Isang mahinang ungol ang narinig ni Leo mula sa ibabaw ng kama. Si Kuya Pedring. Nandito lang siya. Nakahiga. Nagugutom ka na ba? Patuloy ni Nita. Mamaya, pagdating ng tamang oras. Nakita ni Leo na lumuhod si Nita. Ang mukha niya ay nasa parehong level na ng sahig, ilang pulgada lang mula sa kanyang pinagtataguan. Muntik nang mapasigaw si Leo, ngunit hindi sa kanya nakatingin si Nita. Ang mga mata nito ay nakatitig sa piraso ng sahig na kawayan kung saan niya kinuha ang tala-arawan. Hinaplos ni Nita ang sahig. Ligtas ka dito, anak. Walang makakakuha sa iyo sa akin. Hindi sa asawa niya ito nagsasalita. Sa iba, sa isang bagay na nasa ilalim ng sahig. Tumayo si Nita at lumabas ng silid. Narinig ni Leo ang tunog ng mga pinggan sa kusina. Ito na ang kanyang pagkakataon. Mabilis pa sa isang kisap mata. Gumapang siya palabas, tumakbo papuntang kusina at lumundag palabas ng bintana. Hindi siya lumingon. Tumakbo siya ng tumakbo. Ang putik ay tumatalsik sa kanyang mga binti. Ang hangin ay sumisipol sa kanyang tainga. Ang tanging nasa isip niya ay ang bahay ni Lola Caridad. Hingal na hingal siyang dumating. Ang tala-arawan ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Sa liwanag ng kandila, binuklat nila ang marupok na mga pahina. Ang sulat kamay sa loob ay luma. Paikot-ikot na parang kinalmot ng manok. Ang tinta ay kupas na. Nandito, bulong ni Lola Caridad. Itinuturo ang isang pahina. Ang ritual ng paglikha. Binasa nila ang mga nakakatakot na detalye. Ang buhok,
Ang kukuha ang lupang mula sa yapak. Ang pagbigkas ng pangalan ng paulit-ulit sa loob ng 9 na gabi. Isang nobena ng kadiliman na nag-uumpisa tuwing 3:17 ng madaling araw. At pagkatapos, ang lokasyon. Walang eksaktong lugar, kundi isang bugtong. Itago mo siya kung saan unang bumagsak ang anino ng takip silim. Ang anino ng dapit hapon, sabi ni Leo. Saan yon? Sa kanluran, sagot ni Lola Caridad. Ano ang nasa kanluran ng kanilang bahay? Ang puno ng balete. Nagpatuloy sila sa pagbabasa. Bawat pahina ay mas madilim kaysa sa nauna. At sa isang sulok ng isang pahina, may isang maikling talata na isinulat sa ibang tinta. Na para bang idinagdag pagkatapos ng maraming taon. Ito ang golden moment na hinahanap nila. Ang puso ng lahat ng ito. Para hindi siya umalis, basa ni Leo ng mahina. Tulad ng ginawa ni Papa. Hindi ito purong kasamaan. Ito ay takot. Isang takot na naipasa mula sa ina papunta sa anak. Isang lason na tumatakbo sa kanilang dugo sa loob ng maraming henerasyon. Biglang hinablot ni Lola Caridad ang tala-arawan. Itinuro niya ang isang pangungusap na isinulat sa Latin sa ilalim ng isang guhit ng isang kakaibang simbolo. Ito ang salitang pang-aktibasyon. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Binasa niya ito ng malakas. Ang mga salita, taay banyaga at magaspang sa kanyang dila. Anima cactus, anima ligatus, pft. Ang apoy ng kandila sa kanilang pagitan ay biglang namatay. Isang maitim na usok ang pumailan lang mula sa mitya. Nag-iwan ng isang masangsang na amoy sa hangin. Amoy asupre. Natahimik sila sa biglaang dilim. Huwag mo nang uulitin iyan. Mariing sabi ni Lola Caridad. Ang kanyang boses ay mas seryoso na ngayon. Kinapa ni Leo ang posporo sa mesa. Ngunit bago pa niya ito masindihan, narinig niya ulit ito. Ang tunog. Ang pamilyar na tunog na gumigising sa kanya tuwing madaling araw. Isang kaluskos, parang tuyong sako na kinakaladkad sa lupa. Pero hindi gabi. Katanghalian pa lang. At ang tunog, hindi ito nagmumula sa bahay nila Kuya Pedring. Nagmumula ito sa labas. Sa labas mismo ng bintana ni Lola Caridad. Dahan-dahan, sabay silang lumingon. At sa isang siwang sa dingding na kawayan, nakita ni Leo ang isang anino na gumalaw. Mabilis. Napaurong siya palayo sa bintana. Ang kanyang puso ay bumabagsak sa takot. Tiningnan niya ang huling pahina ng tala-arawan na bukas pa rin sa mesa. Bahagyang naliliwanagan ng sinag ng araw mula sa labas. May isang huling pangungusap doon. Isang babala na nakasulat sa pulang tinta. Na para bang isinulat gamit ang dugo. Binasa ito ni Leo sa kanyang isip. Ang mga salita ay sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Babala, ang sino mang subukang sirain ang sumpa ay magiging bahagi nito. Ang kaluskos sa labas ay huminto at napalitan ito ng isang bagong tunog. Isang mahinang pagkamot sa pinto. Ang pagkamot sa pinto ay biglang tumigil. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit, mas mabigat at mas nakakatakot kaysa sa tunog na nawala. Nagkatinginan si Leo at si Lola Caridad sa dilim. Bawat isa ay naghihintay. Bawat isa ay pinipigil ang paghinga. Pagkaraan ng 1 minuto na parang 1 oras, dahan-dahang tumayo si Lola Caridad. Kinapan niya ang isang bote sa estante. Binuksan ito at iwinisik ang laman.
banal na tubig sa pinto bago ito maingat na binuksan. Walang tao, walang anino, walang kahit ano. Maliban sa isang bagay na nasa may paanan ng pinto, isang itim na balahibo ng manok. Kumikinang ito ng bahagya sa sinag ng buwan na tumatagos sa siwang. Isang mensahe, isang babala. Alam na niya, bulong ni Leo, ang kanyang boses ay paos. Mas masahol pa dyan, sagot ni Lola Caridad. Isinara ang pinto. Alam na ng sumpa at ipagtatanggol nito ang sarili. Hindi na sila maaaring maghintay. Ang bawat araw na lumilipas ay isang pako na lalong nagbabaon sa kaluluwa ni Pedring. Kung saan unang bumagsak ang anino ng takip silim, ulit ni Leo sa bugtong, sa kanluran. Ang pinakamatayog na bagay sa kanluran ng bahay nila. Tumingin siya sa matanda. Alam na nila pareho ang sagot. Ang puno ng balete. Hindi na nila hinintay ang gabi. Nang ang araw ay nagsimula ng lumubog at ang langit ay nagkulay kahel at lila, sila ay kumilos. Dala ang isang pala, isang bote ng banal na tubig at isang maliit na bag ng asin. Tinahak nila ang daan patungo sa likod ng lupain ni Lanita. Habang papalapit sila sa puno, ang hangin ay tila lumalamig. Ang mga tunog ng barangay, ang tahol ng aso, ang tawanan ng mga bata ay unti-unting humihina, na parabang napapaligiran sila ng isang hindi nakikitang pader ng katahimikan. Ang puno ng balete ay nakatayo na parang isang katedral ng mga anino. Ang mga baging nito ay nakabitin na parang mga ahas na natutulog. Huminto sila sa paanan nito. Kumuha ng asin si Lola Caridad at gumawa ng isang bilog sa kanilang paligid. Manatili ka sa loob ng bilog, anuman ang mangyari, babala niya. Lumabas si Leo sa bilog at lumapit sa kanlurang bahagi ng puno kung saan ang huling sinag ng araw ay lumilikha ng isang mahabang anino. Ito na iyon. Dito unang bumagsak ang anino ng takip silim. Sinimulan niyang humukay. Sa unang pagbaon ng pala, isang malamig na hangin ang biglang sumingaw mula sa lupa na may amoy ng nabubulok na bulaklak. Napaurong si Leo, ngunit nagpatuloy siya. Sa ikalawang pagbaon, naramdaman niya ang isang kuryenteng gumapang sa hawakan ng pala. Umakyat sa kanyang mga braso. Mainit, nakakapasong init. Binitiwan niya ang pala na may kasamang sigaw. "Leo!" Tawag ni Lola Caridad. "Ayos lang ako," sigaw niya pabalik kahit na ang kanyang mga palad ay namumula na parang napaso. Pinulot niya muli ang pala. Para sa utang na loob, ibinaon niya ito sa lupa ng buong lakas at doon nagsimula ang mga bulong. Galing ito sa mga dahon sa itaas niya. 1,000 dahon na sabay-sabay na nagsasalita sa isang mahinang, sumisitsit na tinig. At ang binubulong ng mga ito ay ang kanyang pangalan. Leo. Leo. Umalis ka dito. Napatingala siya at sa papalubog na liwanag, ang mga sanga ng puno ay tila gumagalaw, unti-unti. Na parang mga daliring nag-iinat, yumuyuko ang mga ito papunta sa kanya. "Lola!" Sigaw niya. Ang takot ay tuluyan ng bumalot sa kanyang boses. "Huwag kang matakot!" Sagot ng matanda. Nagsisimula itong magdasal ng malakas sa Latin. Kinuha niya ang isang rosaryo mula sa kanyang bulsa. Inihagis ito kay Leo. "Hawakan mo yan
Mas malakas ang pananampalataya kaysa sa anumang lupa. Nasalo ni Leo ang rosaryo. Malamig at mabigat ito sa kanyang nanginginig na kamay. Ngunit bago pa man niya mahawakan muli ang pala, isang liwanag ang tumama sa kanilang direksyon. Isang lampara. Mula sa bahay, dahan-dahang naglalakad si Nita. Hindi siya galit. Hindi siya sumisigaw. Ang kanyang mukha ay kalmado. Lumapit siya. Hindi man lang sila pinansin ni Lola Caridad. Huminto siya sa tabi mismo ng hukay na sinimulan ni Leo. Tumingin siya pababa dito. Hindi na parang galit, kundi na parang isang inang tinitingnan ang kanyang natutulog na sanggol na ginambala. Isang malungkot, mapagmahal na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Itinapat niya ang lampara sa lupa at marahang bumulong, sapat lang para marinig ni Leo. Huwag kayong mag-alala anak, hindi ka nila makukuha. At sa katahimikan ng papalubog na araw, sa ilalim ng puno ng balete, sinimulan ni Nita na himigin ang isang pamilyar at nakakakilabot na oyay. Tinalo tayo ng galit niya, sabi ni Lola Caridad pagka-uwi nila. Ang kanyang boses ay pagod at puno ng kabiguan. Ang pagmamahal na naging lason, iyon ang pinakamatibay na bakod. Hindi natin iyon masisira sa ordinaryong paraan. Araw ng Lunes. 28 araw, 12 araw na lang ang natitira. Ang desperasyon ay nagsimula nang kumapit kay Leo na parang isang malamig na amag. Mayroon pa bang ibang paraan? Tanong niya. Ang pag-asa sa kanyang boses ay halos ubos na. Tumango ang matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay madilim. Mayroon isang halamang gamot na napakabihira. Ang tawag dito ay mutya ng gabi. Hindi ito tumutubo sa ordinaryong lupa. Tumutubo lamang ito kung saan ang pagdurusa ay malalim na nakatanim. Kung saan ang sakit at kalungkutan ay siyang nagdidilig sa ugat nito. Saan po natin iyon hahanapin? Nagatubili si Lola Caridad. Sa isang lugar na kinatatakutan ng lahat. Ang lumang ospital sa kabilang bayan. Isinarado ito pagkatapos ng isang malaking epidemya dekada na ang nakalipas. Sabi nila, ang mga kaluluwa ng mga hindi naligtas ay naroon pa rin, naglalakad sa mga pasilyo. Itinuro niya ang direksyon. Sa pinakadulo ng ospital, may isang lugar na tinatawag nilang Ward C. Kinagabihan, dala lamang ang kanyang telepono bilang flashlight at ang rosaryong bigay ng matanda. Pinuntahan ni Leo ang abandonadong ospital. Nakatayo ito sa gitna ng isang bukirin, isang dambuhalang kalansay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga bintana nito ay basag na mga mata, nakatingin sa kawalan. Ang hangin sa paligid ay mabigat, amoy ng gamot, kalawang at nabubulok na kahoy. Pumasok siya sa sirang pintuan sa harap. Ang tanging maririnig sa mahahabang pasilyo ay ang sarili niyang paghinga at ang pagtapak niya sa mga bubog at nagkalat na papel. Ang sinag ng kanyang flashlight ay sumasayaw sa mga pader na puno ng agiw at mga guhit ng paninira. Ward, sahang ward puli, bulong niya sa sarili. Paulit-ulit na parang isang dasal. Habang naglalakad siya, isang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon. Krek! Krek! Ang tunog ng isang gulong ng stretcher na umikot sa sahig. Huminto si Leo. Itinutok niya ang kanyang ilaw sa mahabang pasilyo. Wala. Nagpatuloy siya sa paglakad, mas mabilis ngayon. At narinig niya ulit. Mas malapit na sa pagkakataong ito. Krek. Kasabay nito,
Isang mahinang pag-iyak. Isang pag-iyak ng bata. "Guni-guni ko lang to," sabi niya. Kahit na ang balahibo sa kanyang batok ay nagtayuan na. Sa wakas, narating niya ang dulo ng isang pasilyo. May isang pintong bakal na nakasulat ang mga kupas na letra. Ward's Eye Pediatrics. Bahagya itong nakaawang. Itinulak niya ang pinto. Isang masangsang na amoy ng pagkabulok ang sumalubong sa kanya. Ang silid ay puno ng mga kinakalawang na kuna at maliliit na kama. May mga laruang nakakalat sa sahig na babalutan ng alikabok ng maraming taon, at sa gitna ng silid, sa ibabaw ng isang maliit na kama, may isang lumang manikang basahan. Punit-punit na ang damit nito at isang mata na lang ang natitira. Kahit sa gitna ng kanyang takot, nakaramdam si Leo ng awa. Lumapit siya, pinulot ang manika at maingat na inilagay ito sa ibabaw ng unan bago ipagpatuloy ang paghahanap. Sa isang sulok malapit sa isang basag na bintana, nakita niya ito. Isang maliit na halaman na may maitim na mga dahon at isang bulaklak na tila gawa sa sinulid na pilak, kumikinang sa ilaw ng kanyang telepono. Ang mutya ng gabi. Nang akma na niyang kukunin, biglang namatay ang kanyang flashlight. Katahimikan. Kadiliman. Sinubukan niyang i-on ulit. Ayaw. Kinapa niya ang screen. Basang-basa ito, ngunit hindi sa tubig. Malagkit. Kasabay nito, ang kanyang telepono ay umilaw. Hindi ang flashlight, kundi ang screen mismo. Isang audio file ang gabi ay ang nagpe-play. Isang file na wala naman doon kanina. Ang pangalan ng file, Tahimik dan MP3. Ngunit hindi ito tahimik, puro static. Isang dumadagundong na ingay, at sa gitna ng ingay, isang boses, mahina, garalgal, halos hindi maintindihan. "Nars! Nars! Tulong!" Nabitawan ni Leo ang telepono. Bumagsak ito sa sahig, ang screen ay nabasag, ngunit ang audio ay patuloy pa ring tumutugtog. Sa gitna ng kanyang panik, narinig niya ulit ang pag-iyak ng bata. Ngayon, nasa loob na ng kwarto, at pagkatapos, ang tunog ng gulong. Mabilis papalapit sa kanya mula sa madilim na pasilyo. Krrrk, 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 krrrk. Wala na siyang inisip. Hinablot niya ang halaman, ugat at lupa, at tumakbo papunta sa bintana. Hindi niya ininda ang mga bubog na humiwa sa kanyang braso. Tumalon siya palabagi. Bumagsak siya sa malambot na damo sa labas. Agad siyang tumayo at tumakbo ng hindi lumilingon. Nang nasa ligtas na layo na siya, huminto siya para habulin ang kanyang hininga. Tiningnan niya ang hawak niyang halaman. Naroon pa rin. Tagumpa, ngunit nang itaas niya ang kanyang tingin pabalik sa ospital, isang bagay ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Sa bintana ng wards kung saan siya tumalon, may isang anino. Isang maliit na anino ng isang bata. Nakatayo. Nakatingin sa kanya. At sa tabi nito, isa pang anino. Isang matangkad na babae na nakasuot ng uniforme ng nurse. At habang nakatingin siya, itinaas ng anino ng nurse ang kamay nito at dahan-dahang kumaway. Nagising na lang si Leo sa katotohanang tumatakbo na pagod, duguan at nanginginig pa rin sa takot, ngunit dala ni Leo ang mutya ng gabi. Inabot niya ito kay Lola Caridad na parang isang sundalong nagsusuko ng bandila ng kalaban.
Kinuha ng matanda ang halaman. Ang kanyang mga daliri, kahit kulubot na, ay maingat at magalang sa paghawak dito. Nagtagumpay ka, iho. Ngunit bawat tagumpay sa laban na ito ay may katumbas na panganib. Ginamot niya ang mga sugat ni Leo gamit ang pinakuluang dahon ng bayabas. Habang ginagawa ito, idinikdik niya ang mutya ng gabi sa isang maliit na lusong na bato. Ang halimuyak nito ay kakaiba, mabangong parang bulaklak, ngunit may bahid ng pait ng lupa mula sa isang libingan. "Ito na po ba?" tanong ni Leo. Ang pag-asa ay muling sumisibol sa kanyang dibdib. "Ito na po ba ang sisira sa sumpa?" Umiling si Lola Caridad at ang pag-asa ni Leo ay biglang nalanta. "Hindi, Leo," sabi ng matanda. "Ang halamang ito, hindi ito sandata. Isa itong susi. Ang kapangyarihan nito ay sapat lamang para pahinain ang bakod na bumabalot sa manika, sapat para makalapit tayo. Pero hindi nito kayang sirain ang sumpa mismo. Kung ganoon, ano po ang gagawin natin?" Tumigil ang matanda sa pagdidikdik. Tumingin siya sa maliit na kalan sa kanyang sulok kung saan may nagbabagang uling. Ang apoy ay tila sumayaw sa kanyang mga mata. Ang sumpang ito ay binuo mula sa isang marahas at makasariling pag-ibig. Para talunin ito, kailangan natin ng isang kapangyarihan na katumbas o higit pa rito. Isang kapangyarihan na dalisay. Ano pong kapangyarihan? Isang alay, bulong ni Lola Caridad. Sa pagsambit niya ng salitang iyon, ang apoy sa kalan ay biglang umalab. Sa isang nakakakilabot na iglap, ang mga dila ng apoy ay humugis na parang isang kamay. Isang kamay na nagpupumilit na may abutin, bago ito nawala at bumalik sa normal na pagliliyab. Napaurong si Leo. Isang sakripisyo, pagpapatuloy ng matanda na para bang walang nakita. Kailangan natin ng isang bagay na pag-aari mo, isang bagay na may malalim na koneksyon sa iyong puso, sa iyong alaala. Isang sisidlan ng damdamin, isang tulay sa taong pinagkakautangan mo ng loob, at kailangan mo itong kusang loob na isuko. Sunugin sa apoy kasama ng mutya ng gabi. Ang dalisay na enerhiya ng pagpapakawala, iyon ang tatalo sa sumpa ng pag-angkin. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Alam na ni Leo, may isang bagay lang ang tumutugma sa lahat ng sinabi ng matanda. Dahan-dahan, ipinasok niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang kinukuha ito. Ang lumang relos ng kanyang ama. Inilapag niya ito sa mesa. Ang pilak na takip nito ay gasgas na. Ang salamin sa ibabaw ay may lamat na parang sapot ng gagamba. Hindi na ito gumagana. Ngunit para kay Leo, sa loob ng maliit na bagay na iyon, ay nakatago ang lahat ng alaala niya sa kanyang ama. Ang kanyang tawa, ang kanyang mga payo, ang kanyang pagmamahal. Marahan niyang hinaplos ang basag na salamin. Ito na ang huling piraso ng kanyang ama na nasa kanya. Tumingin siya kay Lola Caridad. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo at kasabay nito ay nagpapakita ng pagtanggap. "Ito po ba?" Tumango ang matanda. Ang kanyang mukha ay puno ng awa. "Iyan na nga, Leo. Iyan ang halaga ng utang." Umuwi si Leo ng gabing iyon na parang may pasan na bundok sa kanyang balikat. Naupo siya sa kanyang silid. Hawak-hawak ang relos. Nagpapaalam. Nang biglang may narinig siyang kaluskos sa labas ng kanilang pintuan. Hindi ito ang kaluskos ng sumpa. Iba ito. Maingat. Sumilip siya sa siwang.
Nakatayo sa labas ng kanilang bakuran si Nita. Sa liwanag ng buwan, ang kanyang mukha ay walang emosyon, parang isang maskara. Nakatitig siya ng diretso sa bahay nila. Sa bintana ni Leo, hindi siya nagsalita. Hindi siya gumalaw ng matagal. Pagkatapos, dahan-dahan siyang yumuko. May inilapag siya sa lupa sa mismong pasukan ng kanilang tarangkahan. Isang itim na manok patay. Ang leeg ay pilipi. Muli siyang tumingin kay Leo. Isang tingin na tumatagos sa kaluluwa. At pagkatapos, tulad ng isang multo, tumalikod siya at tahimik na naglakad palayo sa dilim. Ang natira na lamang ay ang katahimikan at ang itim na alay sa kanilang pintuan. Isang huling babala. 39 na gabi. Ang bisperas ng katapusan. Ang hangin ay hindi gumagalaw. Ang mga kuliglig ay hindi humuhuni. Ang buong barangay ay tila nagpipigil ng hininga. Naghihintay sa isang bagay na hindi nito naiintindihan, ngunit nararamdaman sa kaibuturan ng kanilang mga buto. Hindi umuwi si Leo. Mananatili siya sa bahay ni Lola Caridad hanggang sa huling sandali. Magkasama nilang hihintayin ang bukang liwayway na maghuhudyat ng ika-40 araw. Ang maliit na bahay ay naging isang dambana at kuta. Naglatag sila ng asin sa bawat bintana at pintuan. Ang bawat sulok ay winisikan ng banal na tubig. Sa gitna ng sahig ay nakahanda ang isang lumang palayok na puno ng uling, naghihintay sa mutya ng gabi at sarelos. Ngunit hindi ang mga pisikal na paghahanda ang pinakamabigat. Ang tunay na labanan ay nagsimula ng mangyari sa loob ng isip ni Leo. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula siyang makarinig ng mga bagay. Una, isang bulong, mahina lang parang hangin. Leo. Ang boses ni Kuya Pedring. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata, ngunit ang boses ay lumakas. Bakit ang tagal mo, Leo? Nilalamig na ako. Huwag mo siyang pakinggan. Babala ni Lola Caridad. Ang kanyang mga daliri ay abala sa pagtali ng mga dahon ng niyog para gawing krus. Hindi na siya yan. Ang sumpa ang nagsasalita. Ginagamit ang alaala mo laban sa'yo. Ngunit mahirap. Ang boses ay naging mapanumbat. Kasalanan mo to. Hinayaan mo kong mag-isa. Utang mo ang buhay ng tatay mo sa akin. Pero hindi mo ko magawang iligtas. Napahawak si Leo sa kanyang ulo. Ang mga salita ay parang mga tinik na tumutusok sa kanyang utak. Ang utang na loob na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngayon ay ginagamit na sandata para wasakin siya. Tumingin siya sa lumang orasan sa dingding. 11:00 na ng gabi. Bawat pag-ugoy ng pendulum ay parang isang malakas na dagok sa kanyang dibdib. Tik-tak, tik-tak, kasalanan mo to. Tik-tak, tik-tak, pabaya ka. Hindi na niya natiis. Kailangan niyang marinig ang isang tunay na boses. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinype ang numero ng kanyang ina na nasa kabilang probinsya. Anak, napatawag ka? Gabi na sabi ng masayang boses sa kabilang linya. Nagsinungaling si Leo. Sinabi niyang hindi siya makatulog. Kinumusta niya ang tanim nilang gulay. Napag-usapan nila ang chismis tungkol sa isang pinsan. Mga ordinaryong bagay. Mga ligtas na bagay. Sa loob ng 5 minutong iyon, ang sumpa, ang kulam, ang takot, lahat sila ay nawala. Sa loob ng 5 minutong iyon, isa lang siyang anak na nangungumusta sa kanyang ina. Oo siya, matulog ka na anak. Magdasal ka bago matulog ha, paalala ng kanyang ina.
Opo, Nay, mahal kita, sabi ni Leo, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Mahal din kita. Ibinaba niya ang tawag. Ang katahimikan na bumalik ay mas mabigat kaysa dati. Pero may kaunting lakas na siyang nakuha. Isang paalala kung para saan ang laban na ito. 12:00, 2:00. Ang mga bulong ay bumalik mas masahol pa. Ngayon, naririnig na niya ang uyayin ni Nita sumasabay sa mga akusasyon ni Pedring. Isang nakakabaliw na harmonya. Tumingin siya kay Lola Caridad. Ang matanda ay nakaupo sa isang sulok, nakapikit. Ang kanyang bibig ay walang tigil sa pagbulong ng mga dasal. Ang kanyang sandata ay ang kanyang pananampalataya. Kailangan mahanap ni Leo ang sa kanya. 3:00. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila kumapal na parang lumalangoy sila sa tubig. Bawat paghinga ay mabigat. 3:15. Ang pendulum ng orasan ay tila bumabagal. Ang bawat tiktak ay hinihila. Pinapatagal ang paghihirap. Tiktak, tiktak, 3:16. Hinawakan ni Leo ang rosaryo. Mahigpit. Ang mga butil nito ay bumaon sa kanyang palad at pagkatapos, 3:17. Tigil. Lahat ng tunog ay namatay. Ang pag-ugoy ng orasan, ang hangin sa labas, ang mga bulong sa kanyang isip, lahat. Isang perpekto, hindi natural at nakabibinging katahimikan. Napatingin si Leo kay Lola Caridad. Ang matanda ay nakadilat na rin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Alam niya, ito na iyon. Ang kalmadong hangin bago ang pinakamalakas na bagyo. At sa gitna ng perpektong katahimikang iyon, isang tunog ang bumasag dito. Isang tunog na hindi malakas, hindi marahas. Isang tunog na dahan-dahan, sinadya at puno ng katiyakan. Tok, isang katok sa kanilang pinto. Walang gumalaw. Ang katok ay hindi na nasundan, ngunit ang presensya sa labas ng pinto ay nanatili. Mabigat, malamig, nagmamasid. Huwag kang gagalaw, bulong ni Lola Caridad. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pinto. Huwag kang magpapakita ng takot. Hinihintay kanyang matakot. Lumipas ang mga segundo na parang mga taon. At pagkatapos, dahan-dahan, ang pakiramdam ay nawala. Ang katahimikan ay bumalik sa pagiging ordinaryong katahimikan lamang. Ngunit alam nila, isang linya ang tinawid. Ang huling babala ay naibigay na. Ang magdamag ay isang mahabang pagtitiis, walang natulog, walang nagsalita. Naghintay lamang sila sa pagdating ng bukang liwayway, ang simula ng 4 araw. Nang ang unang sinag ng araw ay tumama sa abot tanaw, hindi ito nagdala ng pag-asa. Sa halip, ang liwanag ay tila nagbigay diin lamang sa kadilimang naghihintay pagdating ng gabi. Ang buong araw ay lumipas sa isang malagim na paghahanda. Nagdasal sila. Nag-ayuno sila at hinintay nila ang dapit hapon. Nang ang langit ay muling nagkulay dugo, tumayo si Lola Caridad. Oras na. Ang kanilang paglalakbay pabalik sa puno ng balete ay iba na ngayon. Ang hangin ay mabigat, ang mga ibon ay tahimik, ang buong mundo ay tila isang entablado. Naghihintay sa huling akto ng isang trahedya. Sa paanan ng puno, inilatag nila ang lahat. Ang palayok na may nagbabagang uling, ang bilog ng asin, ang natitirang banal na tubig,
Kinuha ni Leo mula sa kanyang bulsa ang relos. Malamig ito at mabigat sa kanyang palad. Sa huling pagkakataon, hinaplos niya ang basag na salamin. "Paalam si Tay," bulong niya sa hangin. "Para sa utang na loob. Handa ka na ba?" Tanong ni Lola Caridad. Tumango si Leo. Ang kanyang panga ay matigas sa determinasyon. Sinimulan ng matanda ang isang Latin na dasal. Ang kanyang boses ay malakas at matatag laban sa papalapit na dilim. Kinuha niya ang dinurog na mutya ng gabi at inihagis ito sa nagbabagang uling. Isang berdeng usok ang pumailan lang, mabango ngunit may halong pait. "Ngayon na, Leo!" sigaw niya. Nang walang pag-aalinlangan, inihagis ni Leo ang relos sa palayok. Sa sandaling ang metal ay dumampi sa baga, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila. At pagkatapos, nagsimula ang impyerno. Isang malakas na hangin ang humampas sa kanila, nagmumula sa lahat ng direksyon. Ang apoy sa palayok ay umalab, ang kulay nito ay naging isang nakakasilaw na pilak. Mula sa bahay ni Nita, isang boses ang umalingaw-ngaw. Ang Oyayi. Nagsimula na rin siya. Ang huling ritual ng pag-angkin. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay nagsimulang yumanig. Ang mga baging ng balete ay tila nabuhay, gumagapang at pumipilipit na parang mga ahas. At ang mga bulong, bumalik ang mga bulong, mas malakas, mas malinaw. "Sinayang mo ang alaala ko." Ang boses ng kanyang ama, puno ng galit at hinanakit. "Mamamatay ka! Isasama kita!" Ang boses ni Pedring, hindi na nagmamakaawa, kundi puno ng purong pagbabanta. Isang nakakatakot na koro ang nabuo. Ang Oyayi ni Nita, ang dasal ni Lola Caridad, ang sigaw ng hangin at ang mga akusasyon sa isip ni Leo. Pinilit niyang magdasal, ngunit ang mga salita ay hindi lumalabas. Ang takot ay nagsisimula ng lamunin ang kanyang determinasyon. Nakita niya sa kanyang isip ang mukha ng kanyang ama, umiiling sa pagkadismaya. Nakita niya si Pedring nakangisi na parang demonyo. Hindi. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip, mas malakas kaysa sa mga ilusyon. Si Kuya Pedring, tumatawa ng malakas. Habang karga-karga siya noong bata pa siya. Si Kuya Pedring na nag-aabot sa kanya ng malamig na soft drinks sa isang mainit na hapon. Si Kuya Pedring na nagligtas sa kanyang ama. "Ito ang utang na loob ko." Sigaw niya sa kanyang isip. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Tinakpan ang kanyang mga tainga at isinigaw ang nag-iisang dasal na kanyang naaalala. Paulit-ulit. "Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo." Sa bawat salita, ang apoy ay lalong lumalakas. Sa bawat pag-ulit, ang hangin ay lalong umiiyak. At pagkatapos, isang bagay ang nangyari sa mismong kinatatayuan ni Leo. Sa lupa sa paanan ng balete, isang maliit na umbok ang lumitaw. Ang lupa ay nabitak. At mula sa bitak, isang maitim na usok ang lumabas. Kasunod ng usok, sa ilalim mismo ng lupa, isang bagay ang nag-apoy. Ang manika. Hindi nila ito hinukay, pero nasusunog ito. Ang dalisay na enerhiya ng sakripisyo ay natagpuan ito. Isang nakakapasong liwanag ang bumulag sa kanila. At kasabay ng liwanag, isang sigaw. Isang sigaw na hindi galing sa hangin o sa kanyang isip, isang tunay na sigaw. Galing sa bahay ni Nita. Isang sigaw ng isang tong sabay na nasusunog ang katawan at kaluluwa.
Ah, ah, at pagkatapos, katahimikan. Ang hangin ay huminto. Ang lupa ay tumigil sa pagyanig. Ang apoy ay bumalik sa pagiging ordinaryong baga. Tumayo si Leo, nanginginig at basang-basa ng pawis. Ang Oyayi, tumigil na. Sa loob ng bahay nila, si Pedring na nakahiga na parang isang bangkay sa loob ng 39 na araw ay biglang napamulat. Ang kanyang mga mata, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ay malinaw. Ang bukang liwayway ng ika-40 araw ay dumating na may kasamang kakaibang katahimikan. Walang Oyayi, walang kaluskos, walang masamang hangin. Tanging ang huni ng mga ibon na muling nagbabalik at ang amoy ng basang lupa. Pagod at halos hindi na makatayo, naglakad si Leo at si Lola Caridad patungo sa bahay nila Pedring. Ang pinto sa harap ay bahagyang nakaawang. Isang paanyaya. O marahil, isang pag-abandona. Pumasok sila. Ang sala ay magulo na parang dinaanan ng buhawi. Ang mga upuan ay nakatumba. May mga basag na baso sa sahig. Ngunit ang pinakanakakakilabot ay ang mga pader. Puno ito ng mga kakaibang simbolo na iginuhit gamit ang uling paikot-ikot at puno ng galit. Sa gitna ng lahat ng ito, sa sahig, nakalatag ang sunog na mga pahina ng tala-arawan. Ang huling saksi sa kabaliwan ng nakaraang gabi. Dahan-dahan silang naglakad papunta sa silid tulugan. At naroon siya. Nakaupo sa gilid ng kama si Kuya Pedring. Buhay, gising. Ang kanyang mga pisngi ay humpak at ang kanyang mga mata ay may malalim na bilog sa paligid, ngunit malinaw ang mga ito. Nakatingin siya sa kanyang mga kamay, pinagmamasdan ang mga ito na parabang ngayon niya lang ulit nakita. Nang marinig niya ang kanilang pagdating, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Walang pagkilala sa kanyang mga mata sa simula, tanging pagkalito lamang. At pagkatapos, isang kislap. Leo! Ang kanyang boses ay garalgal at mahina, parang isang makinang matagal nang hindi ginagamit. Tumango si Leo, hindi makapagsalita. Isang bukol ang tila bumara sa kanyang lalamunan. Biglang bumagsak ang mga luha mula sa mga mata ni Pedring. Hindi ito isang marahas na pag-iyak. Ito ay isang tahimik, tuloy-tuloy na agos ng kalungkutan, pagsisisi at pasasalamat. Hinawakan niya ang kanyang ulo na parabang sinusubukang alalahanin ang isang masamang panaginip. Si Nita? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nagkatinginan si Leo at si Lola Caridad. Siya ay wala. Hinanap nila sa buong bahay, sa kusina, sa banyo, sa likod bahay. Wala. Si Ate Nita ay naglaho na parang bula. Ilang sandali pa, dumating ang kapitan ng barangay kasama ang ilang tanod na alarma sa mga usap-usapan tungkol sa sigaw at sa kakaibang liwanag kagabi. Ikinuwento nila ang isang bersyon ng katotohanan na kayang maintindihan ng mga ordinaryong tao, na nagkaroon ng matinding away ang mag-asawa, na si Pedring ay may matinding karamdaman at si Nita ay umalis. Habang nag-iimbestiga ang mga tanod sa labas, lumapit ang kapitan kay Leo. May nakita ang mga tauhan ko, sabi niya ng mahina. Mga yapak mula sa likod bahay ni Nanita papunta sa direksyon ng ilog. Nakarating po ba sila sa ilog? Tanong ni Leo. Umiling ang kapitan. Ang mga yapak?
Humihinto lang sa pampang. Pagkatapos, wala na. Ang imahe ay malinaw sa isip ni Leo. Isang babaeng naglalakad patungo sa madilim na tubig, hinahanap ang kapayapaan o marahil ang kaparusahan. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, bumalik si Leo sa silid. Si Pedring ay nakatingin pa rin sa kawalan. Ang mga luha ay tuyo na sa kanyang pisngi. Ngunit ang sakit ay naroon pa rin. Tumingin si Pedring kay Leo. Sa kanyang mga mata, nakita ni Leo ang lahat. Ang pasasalamat, ang kahihiyan, ang bigat ng isang utang na hindi na mababayaran. Binuksan ni Pedring ang kanyang bibig. Isang salita lang ang lumabas. Isang salita na naglalaman ng lahat. Salamat. Lumipas ang mga buwan. Ang tag-ulan ay dumating at umalis. Ang mga kwento tungkol sa nangyari kina Pedring at Nita ay unti-unting naging alamat sa barangay. Isang bagay na ibinubulong sa mga inuman at sa mga sulok ng tindahan. Lumalabo at nag-iiba sa bawat pagkukwento. Ang bahay nila ay nanatiling walang tao. Isang tahimik na bantayog sa isang trahedyang hindi lubos na maintindihan. Si Kuya Pedring ay lumipat sa bahay ng kanyang kapatid sa kabilang bayan. Bumalik ang kanyang lakas. Tumaba siyang muli. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata, hindi na ito bumalik. Ang dating masayahing Pedring ay napalitan ng isang lalaking tahimik at malayo ang tingin. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig pa rin kung minsan. Lalo na kapag papalubog na ang araw, dinadalaw siya ni Leo paminsan-minsan. Ang kanilang mga pag-uusap ay hindi mahaba. Madalas, nauupo lang sila sa beranda, nagkakape, at pinapanood ang mga sasakyang dumaraan. Hindi na nila kailangang pag-usapan ang nakaraan. Ang kanilang koneksyon ay mas malalim na kaysa sa mga salita. Isang koneksyon na hinulma sa apoy at takot. Isang hapon, habang sila ay nagkakape, biglang ngumiti si Pedring. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing ngiti. Alam mo Leo, sabi niya, ang kanyang boses ay mas malinaw na ngayon. Naalala ko noong bata ka pa, nung nahulog ka sa puno ng bayabas. Grabe ang iyak mo. Akala mo katapusan na ng mundo. Napangiti rin si Leo sa alaala. Oo nga po, kayo po ang bumuhat sa akin noon. Ang bigat mo na noon pa man, biro ni Pedring. At pagkatapos, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, isang tunay na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Mahina ito at medyo alanganin, ngunit isang tunay na tawa. At kasabay ng pagtawa na iyon, nakaramdam si Leo ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Bago umuwi si Leo ng hapong iyon, pinuntahan niya si Lola Caridad. Ang matanda ay tila mas tumanda pa pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ngunit ang kanyang mga mata ay panatag. Tapos na ang lahat, Lola, sabi ni Leo. Ang sumpa, oo. Tapos na, sagot ng matanda. Pero ang mga pilat, nananatili ang mga pilat, Leo. Sa puso ni Pedring sa alaala ng barangay. At sa'yo. May kinuha si Lola Caridad mula sa kanyang leeg. Isang maliit na anting-anting na gawa sa kahoy at nakatali sa isang pulang sinulid. Ibinigay niya ito kay Leo. Para sa proteksyon, sabi niya. Dahil ang mga nakakakita sa dilim, minsan nakikita rin sila pabalik. Isinuot ni Leo ang anting-anting. Mainit ito sa kanyang balat. Kinagabihan, habang naglalakad siya pauwi, ang kalsada ay madilim at tahimik. Napadaan siya sa daan na patungo sa puno ng balete.
Ang puno ay nakatayo pa rin doon, madilim at marangal. Ang hangin na umiihip mula rito ay ordinaryo na lamang. Ang mga dahon ay sumasayaw sa hangin, lumilikha ng isang payapang kaluskos. Ngunit para kay Leo, ang tunog na iyon ay hindi na kailanman magiging payapa. Ito ay palaging magiging isang paalala. Patuloy siya sa paglalakad. Malapit na siya sa kanyang bahay. Ang ilaw mula sa kanilang bintana ay tila isang parola ng kaligtasan. Nang biglang, isang mahinang tunog ang narinig niya. Galing ito sa malayo. Galing sa direksyon ng ilog. Isang himig na dala ng hangin. Mahina, malungkot, at napakapamilyar. Isang oyayi. Huminto si Leo. Pinakiramdaman niya ang hangin. Ang himig ay naroon lang sa isang iglap. At pagkatapos ay nawala na. Tinangay ng gabi. Ipinagpatuloy niya ang paglakad. Mas mabilis na ngayon. Hindi na minamasyak at hindi na siya lumingon, pero alam niya, may mga bagay na hindi tuluyang namamatay. May mga pilat na hindi nakikita. At may mga kantang hindi natatapos.